Hi mga ka-aquatics, for today's video nga pala, magpapakain tayo ng live foods doon sa ating mga betta fish. So, ang live foods nga pala na ipapakain natin sa ating betta fish ay yung mga kiti-kiti. So, ayun, samahan niyo ako sa ating pagpapakain ng ating mga live foods na kiti-kiti doon sa ating mga betta fish. So, ayun. So ayun mga ka-aquatics, meron na nga pala tayo ditong paglalagyan ng ating mga kiti-kiti. So ito nga pala yung gagamitin natin. So meron tayo dyan Tupperware, tapos DIY na panghuli natin. So panyo lang yan mga ka-aquatics, tapos yung sirang strainer. So tinahi ko lang yan mga ka-aquatics para ayun, may panghuli na tayo ng mga live foods. So, pwede nga din pala itong panghuli ng dap niya mga ka-aquatics kasi hindi dyan lulusot yung mga dap niya kasi hindi sila dyan kasya. So, ayun. Dito nga pala tayo kukuha ng mga kiti-kiti mga ka-aquatics. So, ayan, napakadumi niyan. Tapos yung iba, may kukunan pa tayo dun. So, lagyan na muna natin ng kaunting tubig itong ating Tupperware para paglagay natin ng mga mahuhuli nating kiti-kiti. So, lalagay muna natin dyan yung mga kiti-kiti kasi ilang beses natin huhugasan para medyo maging malinis naman bago natin ipakain dun sa ating mga betta fish. So, ayun. So, ayun mga ka-aquatics, kumuha na tayo dito. So, ayan, kung nakikita nyo mga ka-aquatics, meron na tayong nahuli. Pero hindi pa yan lahat ng mga kiti-kiting na andyan. So, kailangan na nga pala nating ipakain ito doon sa mga betta fish natin. Kasi baka biglang lumipad na sila, maging lamok na. Kaya ayun, kailangan na nating ipakain. So, babalikan natin yan mamaya mga ka-aquatics. Doon naman tayo sa ibang mga paghuhulihan natin ng kiti-kiti. So, dito nga pala, mga ka-aquatics, meron din kasi dito. So, ayun. So, dito din mga ka-aquatics, meron din dito. So, ayan. Kung makikita nyo mga ka-aquatics, medyo marami na rin. Pero kulang pa yan kasi sobrang rami yung ating mga betta fish. Kaya kulang pa yan. So, ayun, dito naman tayo ulit. So, ayan. Lagay na muna natin dito yung mga nahuli nating kiti-kiti. So, ayan mga ka-aquatics, yung mga nahuli natin. So, huhuli pa rin tayo mga ka-aquatics para marami tayong maipakain doon sa mga betta fish natin doon. So, ayun mga ka-aquatics, meron na naman tayong nakuha. So, balik na naman tayo dito. Medyo kakaunti na nga pala mga ka-aquatics yung mga nakukuha natin dito kasi kahapon, kinunan ko na din yan mga ka-aquatics kasi nagpakain na din tayo ng mga kiti-kiti dun sa ating mga betta fish. Kaya ngayon, kakaunti na lang yung mga kukuha natin. Pero okay na rin yan, pagkakasyahin na lang natin. So dito nga pala mga ka-aquatics sa mga
nakalagay natin na betta tanks dito ay may mga nabuhay na kitikiti rin. So wala yan laman na isda kasi di pa natin yan nalilinisan. Kasi yung mga nakalagay dyan dati ay nagkasakit. Pero ngayon ay okay man. Kaso lang, hindi pa din talaga natin nalilinisan to. Kasi busy tayo nung mga nakaraan. Kaya ayun, tinubuan na lang or nabuhayan na lang ng kitikiti. Pero syempre, okay lang kasi kukunin natin para ipakain dun sa mga betta fish natin. So, ayun. Meron pa nga rin pala dito mga ka-aquatics na kitikiti sa betta tank dito. So, kukunin na rin natin. Tapos, dito din. Kaso nag-ilalim na yung iba. So, ayan. Dito nga din mga ka-aquatics ay may mga kitikiti rin dito. Kaso ayun, hindi ko na muna kukunan kasi maliliit naman yung iba. Hindi pa naman yan agad lilipad. So bukas ko na lang yan kukunin para meron pa tayong maipakain dun sa betta fish natin. So ayun. So, ayun nga mga ka-aquatics, nandito na nga pala yung ating nahuli na mga kitikiti. So, huhugasan natin yan ng ilang beses para maging malinis. Ipapakain na natin dun sa ating mga betta fish. So, ayun. So, bubuhusan ko nga lang pala muna mga ka-aquatics ng ilang beses itong ating kitikiti para naman mamaya ay malinis na ulit-ulit. So, medyo ika-quarantine muna natin ito ng saglit sa methylene blue na may asin para syempre ma-disinfect yung mga bad bacteria na pwedeng maging cause ng pagkakasakit ng ating mga betta fish. So, ayan mga ka-aquatics, okay na yan. Hugasan lang muna natin ito ulit para lagyan na natin ng methylene blue. So, lalagyan ko lang mga ka-aquatics ng tubig. Kaunting tubig ulit mga ka-aquatics. So, ayan. Tapos, lalagyan natin ng methylene blue. So, ayun mga ka-aquatics, lagyan lang natin muna ng kaunting asin para pang disinfect doon sa mga bacteria nakakasama sa ating mga betta fish. So ayan, halu-haluin lang natin ng kaunti. Tapos ilalagay na natin yung ating methylene blue. Pero syempre hindi lahat yan. So papatakan lang natin ng mga ilang patak. So ayan. Tapos, halu-haluin lang natin ulit. Tapos, ang sunod na ilalagay na natin dyan mga ka-aquatics ay yung ating kitikiti. So, ayan mga ka-aquatics, ilagay na natin. So
So, ibabad lang natin yan ng mga ilang minutes lang. Tapos, pwede na natin yan ipakain sa ating mga betta fish. Pero bago nga pala yun mga ka-aquatics, ay hugasan pa natin yan kahit isang hugas pa ng clear na na tubig lang, na malinis na tubig, para sure tayo na medyo malinis na yan. So ayun mga ka-aquatics, nakalipas ng ilang minuto. So aalisin na natin ulit sila doon sa tubig na may methylene blue. So ayan mga ka-aquatics, tapos hugasan natin ulit ng malinis na tubig. So ayan mga ka-aquatics, ready na yan para ipakain natin dun sa ating mga betta fish. So ayun mga ka-aquatics, simulan na natin magpakain ng mga kiti-kiti dun sa ating mga betta fish. So nandito na nga pala yung ating kiti-kiti, tapos meron nga pala tayo ditong tweezers. So ayan, tweezer lang pala kasi iisa lang. So ayan, straight na tweezer ito mga ka-aquatics. So gagamitan natin ito para makontrol natin yung dami ng ipapakain natin na kiti-kiti dun sa mga betta fish natin, para hindi naman sila ma-overfeed. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, napakain ko na yung iba. So yung sa naman, sa baba naman yung ating papakainin. So ayun nga mga ka-aquatics, dumikit dun sa yung picat bottles natin yung mga kiti-kiti, kaya tinagilid ko para mapunta dun sa tubig. So ayun, dito naman tayo mga ka-aquatics, yung mga betta fish natin dito. So ayan. So dito naman ang sunod mga ka-aquatics. So ayun mga ka-aquatics, tapos na rin dyan. So dito naman tayo.
So ayun mga ka-aquatics, tapos na rin tayo dyan magpakain. So dito naman tayo sa mga nakalagay natin dito na betta fish. So ito nga palang isa ay papakainin na rin natin kasi di pa natin yan nalalagyan. So ayan. So ayun mga ka-aquatics. Tilaok na naman yung manok. So ayun nga, tapos na mga ka-aquatics yung mga nasa taas. So ang papakainin na lang natin ay yung mga, ang kulit naman, ang ingay talaga. So ayun, ang papakainin naman natin ay yung mga nasa baba na mga betta fish natin mga ka-aquatics. So yung mga nakalagay dito sa baba na yan mga ka-aquatics, yan yung huling papakainin natin. So ayun nga mga ka-aquatics, pakainin na natin yung mga betta natin dyan sa baba. So kung makikita nyo mga kulay brown or dilaw yung tubig nila, so gawa nga pala yan ng talisay leaves. So marami kasing benefits yung talisay leaves sa ating mga betta fish, kaya nilalagyan natin. So ayun. Ayun mga ka-aquatics, tapos na akong magpakain ng mga kitikiti doon sa mga betta fish natin. So ayun. So yun lang muna mga ka-aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please follow na rin po sa ating TikTok account na JLB Aquatics PH. And also like and follow na rin po sa ating Facebook page na JLB Aquatics Official. So ayun lang, salamat!